You're watching Hope Channel, around the world. Good morning! Magandang umaga muli sa inyong mga minamahal. Ako'y naniniwalang nagkaroon kayo ng isang mapayapang pagtulog at ngayong umaga isang karapatan po natin muli na simulan ng araw sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga't ako bilang inyong lingkod, Pastor Villoso, ay muli ko kayong pinasasalamatan na kayo ay patuloy mo naming nakakaulayaw sa ganitong uri ng paglilingkod. Kaya manawari, tayong lahat muli ay makinabang sa spiritual na pagkain na kaloob ng Diyos. Minsan pa ang programa sa lilim ng Ebanghelyo ang ating pag-aaralan. Ito isang siri ng pag-aaral na kung saan makukuha natin, mapag-aaralan natin yung mga leksyon, mga bendisyon, mga blessings ng Panginoon sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. At palibhasay ito ay salita ng Panginoon. Katulad po ng ating palaging ginagawa, ay ating kailangang itagubilin ito sa Diyos upang tayo ay Kanyang patnubayan sa ating pag-aaral. Magalang natin yuko ang ating mga ulo sa isang panalangin. Mapagpala po namin, Panginoon, minsan pa aming tutunghayan ang iyong kalooban. Bubuksan namin ang iyong aklat. Ito'y banal na aklat na inyong kinasihan na kung saan naririto po ang mga pagkain spiritual para sa aming kaluluwa. O Diyos, mangyari po na gabayan kami. Banal na Espiritu muli ang aming sinasama maging kasama po namin. Ang iyong lingkod na gagamitin niyong magsalita, ganon din sa aking mga kaibigang makikinig, pagpalain niyo po kami lahat, kasihan kami ng inyong banal na Espiritu, maunawaan namin ang inyong kalooban, at mahanda po kami na magmana ng inyong kaharian. Salamat po, muli ninyong pinakinggan ang aming daing, sapagkat aming hiniling po ito, sa pangalan ng personang hindi nyo maring tanggihan, ang aming tagapagligtas, ang aming manunubos, si Kristo Jesus. Amen. Mga kaibigan, patuloy nating tutunghayan ang salita ng Panginoon. Galing pa rin sa aklat na isinulat ni San Juan, na ang kanyang pasanin ay pakilala na si Jesus ay Diyos. Uulitin ko po. Jesus is 100% man, but He too is 100% God. Siya sa pisikal ay tao, subalit sa puso, siya ay Diyos. At tayo nagpapasalamat na ganito ang paraan na ginawa ng Panginoon. Si Jesus ang Emmanuel, God with us, upang ating makilala ang tunay na karakter likas ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya kayong inanyayahan muli, turn with me with your Bibles, kung mayroon kayong Biblia, mga minamahal, buksan natin lahat sa chapter 11 ng Book of John. At babasahin ko po sa wikang Ingles ang first verse. Now, a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and his sister Martha. Mga kapatid, binabanggit dito ang isang lalaki na mayroong karamdaman. At para lalo nating makilala siya, ay alamin natin kung sino ang kanyang mga kapatid. At sinabi ng talata na ang kapatid niyang isa ay si Mary. Ito yung Maria, mga minamahal, na minsan sa kanyang pagmamahal sa Panginoon, paggalang, kumuha siya ng mamahaling pabango. Binasag niya ang sisidlan nito
at ginawa niyang pangpahid sa pahanan ng Panginoon. At sa pamagitan ng kanyang buhok, kanyang pinahiran ito. Ganyang kamahal ang Panginoon kay Mary. So Jesus must have loved Mary. At mayroon din siyang kapatid ng pangalan ay Martha. Si Martha naman ang kanyang talento ay pagluluto. Every time Jesus would visit their home in Bethany, itong si Martha naman ay talaga namang abalang-abala na maghanda ng maaring ihain nilang magandang pagkain para sa Panginoon. And they have only one brother, ang kanyang pangalan ay si Lazarus. At ang sabi na kung babasahin natin mga kapatid, verse 5, Now, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Kaya minamahal ng Panginoon si Mary, si Martha, at si Lazarus. Ang pamagat ng ating pag-aaral ay the death of a person God loves. Ang kamatayan ng isang tao na iniibig ng Panginoon. Sa salaysay na ito, ang lalaki na may sakit ay si Lazaro. At ang sabi ng talata, siya ay nagkasakit, kaya nga't ang kanyang mga kapatid, si Mary at si Martha, mayroon silang ginawang kahanga-hanga na uliran. Alam nyo, kapag may sakit ang isang pamilya, it's the whole family's concern. Ano po? Kaya nga't gusto nila na gumaling ang kanilang kapatid na si Lazaro. Sa kabila ng krisis, mga kapatid, mayroon silang naisip na tawagan. At walang iba, kundi si Kristo. Binabasa ko ang isang lathalain na sabi roon, in times of crisis, Christ is the answer. Sa panahon ng krisis, si Kristo ang sagot. Ganyan ang ugali ng mga taong kaibigan ng Panginoon. If you're a friend of Jesus, kapatid ko, kaibigan kong nakikinig, when crisis comes to you, kindly make Christ the answer. Because Christ is the sole answer to our many crises in life. Kaya nga't ganito ang natala. Ang sabi ni Mary at saka si Martha, sila ay nagpasugo ng mga tao at ang sabi, Lord, the one you love is sick. Panginoon, ang isa mong matalik na kaibigan na si Lazaro ay may sakit. Alam ninyo ang karamdaman kung magkaminsan ay palagi nating niuugnay sa sumpa. Ano po? Na kapag kami nagkasakit, sasabihin natin, ayan, kinakarma na. Mag-ingat po kayo. Baka ang sinasabi niyong may sakit ay matalik na kaibigan ng Panginoon. Hindi ligtas ang isang iniibig ng Panginoon sa sakit, makaramdaman, sa krisis. No. Maging ang mga matalik na kaibigan ng Panginoon. They underwent crisis in life. But one thing good with these people, they made Christ the answer to their crisis in life. Isang napakabuti po sa isang kaibigan ng Panginoon na ang sagot sa kanila mga krisis sa buhay ay si Kristo at si Kristo lamang. Kaya nga't nagpasugo sila and they heard the news. And when Jesus heard what they said, ganito po ang sinabi ng Panginoon. Verse 4, when he heard this, Jesus said, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Ang karamdaman na ito, ang sabi niya, hindi sa ikamamatay, manapay sa kakaluwalhati ng anak ng Diyos. Kaya nga, gayon ang nangyari, mga minamahal. At ganito pang ginawa ng Panginoon.
Sa akala natin siya nagmadali. O hindi, ang sabi ng tala, verse 6, so when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 days more. Inaasahan ni Mary, inaasahan ni Martha, na pagkatapos na marinig ng Panginoon ang pabalita, maaaring magmadali siya, sapagkat Lazarus is his best friend. Pero ang ginawa ng Panginoon, he stayed 2 days more. Nagalinta na siya. He did not go at once. Nagpaliban pa ng 2 araw. Mga kaibigan, kung magkamisan dumarating ito sa ating buhay, di ba? Sasabihin natin, Panginoon, hindi ba rin ako tapat na sumusunod sa iyo? Bakit naman ang aking kahilingan hanggang sa ngayon ay hindi mo pa ibinibigay? Mga kaibigan, sa lahat ng ginagawa ng Panginoon, wala siyang pagkakamali. It's all for the glory of God. Kung kanyang sinadya na hindi tugunin kaagad ang kahilingan ni Mary at ni Martha, it is for God's glory and for the good of many people. Ganyan po ang ating Panginoon, mga minamahal. Huwag na natin pagdudaan ang kanyang pakikitungo sa atin. Na kung minsan ay ating nakikitang parang hindi niya pinapakinggan ang ating mga dalangin. But if ever He does that, it is still for our own good. Mga minamahal, that's how the shadow of the gospel deals with people. Even of people whom Jesus loved, may trials po na darating sa atin. Kaya nga pagkatapos noon, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, verse 7, and then he said to his disciples, let us go back to Judea. Pupunta na tayo doon, kila Lazaro. Ang sabi ng mga alagad, Panginoon, mapanganib po. Sapagkat doon, tinatangka kang batuin, saktan, why are we going there? Sabi ng Panginoon, kasi ang ating kaibigan, verse 11, our friend Lazarus has fallen to sleep, but I'm going there to wake him up. Oh, kasi natutulog si Lazaro, na aking kaibigan. Tayo pumunta ron upang gisingin. Sabi ng mga alagad, Panginoon, napakasimple naman, bakit natutulog lang? Ikaw pang kakailanganin, nagigising sa Kanya? Hindi ba na normal lang na kapag ka natulog ang tao, normal na rin na siya gigising? Mga kaibigan, sa Biblia, may 2 klaseng pagtulog. Una, ay ang pagtulog na normal. Tutulog ka ng gabi, gigising ka sa umaga. Subalit may isang uri ng pagtulog na si Jesus at si Jesus lamang ang maaring gigising sa iyo. At ito ay ang tulog ng kamatayan. At sapagkat ang tulog ng kamatayan ay dumarating sa lahat ng tao, kinakailangan si Jesus ang siyang gigising sa atin. How can He do that? Sapagkat siya ay Diyos. Jesus is God. And He who sleeps in death, He has the power to wake them up. Ito ang lilim ng Ebanghelyo, mga minamahal. Tayo'y naglilingkod sa isang Diyos na buhay at bukal ng buhay, na kahit na pagtulog sa kamatayan, kaya tayong gisingin muli. Kaya nga't sila'y napunta roon, naglakad sila, at sino sa inyong palagay ang sasalubong? Of course, Mary or Martha. At ang unang sumalubong ay si Martha. At tingnan niyo ang kanyang pagbati. Verse 21, Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. Mayroong kahalong hinanakit, hindi po ba?
Panginoon, sabi niya, kung sana naman naparito ko ng maaga-aga nung napakinggan mong pabalitang ipinahatid namin sa iyo, kung ikaw ay nagmadali, hindi sana namatay ang aming kapatid. Kung minsan tayo rin ganun, di ba? Kapag hindi ka agad tinutugon ng Panginoon ng ating kahilingan, nandun yung counting hinakit. Normal lang. Tao tayo. We are human beings. And Martha is that kind of a person also. He is no better than us, or we are better than her. No, pare-pareho po tayo. Ipinahayag niya ang tunay niyang pakiramdam. May kaunting hinanakit sa Panginoon. Subalit, ang sabi ng Panginoon sa kanya, your brother will rise again. Verse 23, ang kapatid mo ay mabubuhay maguli. Ang sabi ni Martha, alam ko naman yun, Panginoon, itinuro mo na sa amin yan, pero hindi ngayon. Sa araw ng pagkabuhay maguli, alam po namin, kasi kaibigan kayo ng aming kapatid, and you love him, he has obeyed you, kaya nga tiyak yan, sa araw ng pagkabuhay maguli, he will rise again. But the Lord answered and said, I am the resurrection and the life. Verse 25. The one who believes in me will live again even though they die. And whosoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Ang sabi niya kay Martha, hindi mo ba alam itong kausap mo? Ako ang pagkabuhay maguli. Bakit nabanggit ng Panginoon Jesus yun? Because He is God. Siya ay Diyos. Hindi siyang pangkarniwang tao. Sapagkat hindi magagawa ng pangkarniwang tao ang bagay na ito. Siya ay mayroong tuwirang kapangyarihan upang kahit napatay, ay mayroon siyang kapangyarihang gigisingin muli. At tumugon si Martha. Yes, Lord, she replied, I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. Panginoon, patawarin mo kung sabi niya, sige, ako'y naniniwala na ikaw na nga ang pagkabuhay maguli. Sa anumang bagay na inyong naisin, you have the power to give life, even to dead people. Kaya nga't naniwala si Martha. Ang problema naman ay si Mary. Nang marinig ni Mary naman na naroon ang Panginoon, siya rin ay sumalubong. At basahin natin din ang kanyang bati. Verse 32, Lord, if ye had been here, my brother would not have died. Pareho sila, hindi ba? Parehong pahayag ng hinanakit. Martha, inexpress niya ang kanyang medyo counting sama ng loob, pero nagamot. Ngayon, gagamutin naman ng Panginoon ang counting hinanakit ni Mary. Alam niyo, yan ang anino ng Ebanghelyo. Bawat hinanakit natin, mga bagay na hindi natin naunawaan na pakikitungo ng Diyos, kanyang liliwanagin sa atin. At magkakaroon tayo ng lubos na pangunawa sa kalooban ng Panginoon. Nagtanong si Jesus, nasaan ang inyong kapatid? Saan niyo siya nilibing? Ang sabi ng mga tao, come and see. Inanyayahan nilang Panginoon, pumunta sila doon sa libingan na kung saan inilibing si Lazarus. At pagkatapos ang sabi ng tala ay, Jesus wept. Si Jesus ay tumangis. Mga kaibigan, kung sa nakaramang buhay, mayroong namayapa sa iyong mahal sa buhay. When you were in tears, Jesus is shedding tears with you. Hindi ka nag-iisa noon, kasama mo ang Panginoon. Sapagkat wala siyang kaluguran sa kamatayan ng isang makasalanan.
He loves all people. Ganyan po ang ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, alisin niyo ang bato. Ang sabi ni Martha, Lord, wag na po, wag na. 4 na araw na ngayon. Naagnas ng kanyang katawan. Mangangamoy na yan, nakakahiya. Akala ko, sabi ng Panginoon, naniwala ka na sa akin na ako ang pagkabuhay maguli. Alam niyo ang Panginoon, mga kapatid, hindi siya nagsasawa. Kuminsan sa kabila ng ating mga karanasan, dumarating pa rin yung pagdududa. Katulad ni Martha. But Jesus peacefully and pitifully answered her again. Martha, sabi niya, I am the resurrection and the life. Alisin niyo ang batong nakatakip. Wala silang magawa. It's the order of Jesus. Take away the stone, he said. Please, remove the stone. At inalis ang bato. At nakita nila ang yungib. Naroon ang physical, literal na katawan, bangkay ni Lazaro. Nababalot pa ng dami, panglibing. And then Jesus shouted. And sabi niya, Lazarus, come out! At ang sabi ng tala, the dead man came out. His hands and his feet wrapped with strip of linen and a cloth around his face. Nandun pa rin, nakabalot pa rin ang kanyang katawan. Kung ano yung kanyang lagay nung siya nilibing, ganun pa rin ang kanyang kalagayan nung makita siya. Dan sabi ng tala, and the dead man came out. Nagising muli, nabuhay muli si Lazaro. Dan sabi ng Panginoon, take off the grave clothes and let him go. Bakit nangyari yun, mga kapatid, mga minamahal na mga kaibigan kay Lazaro? It's because Jesus and Lazarus are friends. Magkaibigan kasi sila. Si Jesus, kaibigan niya, tiniibig niya si Lazaro. And even with Lazaro, he has learned to love and love Jesus. For those whom God loves, and for those who have learned to love Him, ang ating kamatayan, mga minamahal, ay hindi problema. Mayroong may kapangyarihan, nagigising sa atin muli. Si Jesus, na siyang Diyos, ang siyang babalik muli, upang ang mga tao na namatay sa pananampalataya sa Kanya, katulad ni Lazaro, ay mabibigyan muli ng buhay na wala hanggan. Kaibigan kong nakikinig, kung mayroon kang isang mahal sa buhay na namayapa, manampalataya ka. Hindi yun ang huli na inyong pagtatagpo. Mayroon pang isang pag-asa. Kung atin lamang tanggapin si Jesus na ating manunubos, tayo ay maging kaibigan niya at kaibigan natin siya. Sundin natin ang kanyang kalooban. Sumunod tayo sa kanyang mga utos. Gumawa tayo ng marapat. Ayon na rin sa anino, lilim ng Ebanghelyo. At tayo babaguhin ng banal na Espiritu. Even when we sleep in death, Jesus, because He is God, will come again and wake us up mula sa libingan. Maalis ang kapangyarihan ng libingan na yan. Maalis ang batong nakatakip at tatawagin ang bawat isa sa atin at magmamana muli ng buhay na wala hanggan. Sa ating pagtatapos, napakabuti na ating hangganan nito sa isang muling panalangin. At sana tayo tulungan ng Diyos
na magkaroon ng matibay na pananampalataya, makipag-ugnay sa Kanya, maging kaibigan natin siya, samantalang siya na ang unang umibig sa atin. At kung tayo ay kapwa magkaibigan, even when we sleep in death, Jesus is our hope. He is the life and resurrection. Bibigyan tayo muli ng buhay na panibago, buhay na wala ng hanggan. Yuko po natin ating mga ulo sa isang banal na panalangin. Panginoon, may isang bagay na kinatatakutan po ng lahat ng tao. At yan ay ang kamatayan. At walang makaiwas dito, Panginoon, alam po namin. Lahat ay mayroong pakikipagtagpo sa kamatayan. At maging ang inyong mga minamahal ay hindi rin ligtas sa ganitong karanasan. Panginoon, ang aming tanging pakiusap lamang. Samantalang kayo ang unang umibig sa amin, turuan nyo naman kami na kami ay totoong umibig sa inyo. Sundin namin ang inyong kalooban. Makipag-ugnay kami sa inyo ng tuwiran, manampalataya. At kung sakali man, papayagan niyo po na kami ay matulog sa tulog ng kamatayan. Ang pag-asa po namin, nandyan po ang iyong bugtong na anak na sa kanyang pangalawang pagparito, kung paanong tinawagan niya si Lazaro mula sa kanyang libingan, ay ganon din ang aming maging karanasan. Tatawagin niya ang bawat pangalan ng sumampalataya sa Kanya at mawawala ng kapangyarihan ng libingan. Gigising lahat ang mga banal at maligtas kami lahat sa inyong kaharian. Tatakan niyo po, Panginoon, ang katotohanan ito sa aming mga puso na ito po ang aming samot dalangin. Alang-alang po lahat sa banal na pangalan ng aming mananakop na si Jesus. Amen. Muli mga kaibigan, ako'y nagpapasalamat at tayo muli nagkaniig sa pag-aaral na ito. Aking kayo muling inanyayahan. Bukas, muli tayo magsasama sa isang pag-aaral muli ng salita ng Panginoon sa lilim ng Ebanghelyo. At sama-sama nating tanggapin ang pag-asa sa buhay na wala hanggan. Pagpalain tayo ng Panginoon, patnubayan tayo sa ating mga araw ng paggawa na ito ang aking dalangin sa Kanyang pangalan. Magandang umaga po sa inyo. You're watching Hope Channel, around the world. Married couples often get in trouble with each other because of the way they speak to each other. How can one be honest without offending their spouse? Well, a woman can almost tell her husband anything, that he needs to lose weight and not get into trouble. Now, a man may not easily tell that to his wife, that she's fat, that she needs to eat less, exercise more. Those are fighting words, and you can lose the peace in your home. Absolutely. While honesty is the best policy, sometimes it's best not to say everything that's on your mind. There's a way to speak to your spouse with love and compassion, by being kind, by being careful about the way we choose our words. We need to think about how the other person feels and how we would feel if someone were saying that to us. So remember, honesty and compassion is the best way to deal with this. Bringing hope the world Around the over. clock, Hope around Channel. the globe. There is hope. Hope Channel.